Follow Jesus Christ and you will see greater things. Tinawag po ng Panginoon si Felipe at saka si Natanael. Ito po yung tatagpuan po natin patin sa first chapter ng Aklat ni Juan at ngayon naman po ay nasa pang 43rd verse po tayo hanggang 51. 43 to 44. Ito po ang sinasabi. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Si Felipe ay taga Bethsaida tulad ni Andres at Pedro. Sumunod ka sa akin ang paanyaya ng Panginoong Jesus kay Felipe. This is a profound invitation. Bakit? Ang nag-iimbita ay walang iba kundi ang anak ng Diyos, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Ang may lalang ng lahat. Though, hindi pa naman kilala ni Felipe kung sino ang Panginoong Jesus. Pero ganun na lamang yung ganda ng imbitasyon na ito. Alam niyo po, sa kaharian ng Diyos, napakarami pong inanyayahan. Actually, lahat ng tao inaanyayahan ng Diyos sa kanyang kaharian. Ang lahat ng tao ay inaanyayahan ng balikloob sa Diyos. Sadly, ito po ang malungkot na katotohanan. Kakaunti ang tumutugon. Bakit? Mas madalas po, mas dumidepende ang tao sa kung anong kaya niyang gawin, hindi sa kung anong ginawa ng ating Panginoon. Ganun po ang nangyayari. No? So ito pong si Felipe, in-invite ng Panginoong Jesus, follow me. Come, follow me. Ganun po kasimple yung imbitasyon. Actually, ginamit din po ito ni Jesus Christ kay Mateo. Si Mateo po, tax collector po siya. Kinamumuhian po siya ng kanyang mga kababayan. Nung siya po ay nasa kanyang table, sa kanyang booth, sa bayaran ng tax, tinawag din po siya ng Panginoong Hesus na sa ganitong paraan, come, follow me. Nung tumugon po si Mateo, iniwan niya yung kanyang trabaho, iniwan niya yung kanyang table doon. At inanyayahan ng Panginoong Hesus sa kanyang tahanan, nagkaroon sila ng salo-salo doon, sama ang Panginoon. At doon nga, sa mga pangyayari na yon ay sinabi ng mga tao, bakit siya nakikisalamuha sa mga makasalanan, sa mga maniningil ng buwis? Sabi ng Panginoon, ang may sakit ay nangangailangan ng doktor. Ang walang sakit ay hindi nangangailangan ng doktor. Okay? Ngayon, ito, una, nang tumugon si Philip sa invitation ni Jesus Christ, andun po yung kanyang kagalakan. Alam nyo, actually, this should be the normal response, di ba? Lahat ng tao na inayahan ng Panginoon, tayo kapag nag-share po tayo ng gospel, it is as if we are inviting people to come with us to Jesus Christ. Di ba? Hinihikayat natin sila na makakilala rin sila sa Panginoon, na sila'y manampalataya rin sa Panginoon bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Nang maranasan po ni Felipe itong paanyaya na ito ng Panginoong Hesus. Sa sumunod na pangyayari naman, nakita ni Felipe si Natanael, ang kanyang kaibigan. Ang sabi niya, natagpuan namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Ngayon naman, itong si Philip naman, inaanyayahan naman niya ang kanyang kaibigan. Sino raw ang natagpuan? Yung inaasahang ipinangakong tagapagligtas na isinulat ni Moises. Ano isinulat ni Moises ito? Sa kanyang mga aklat. First 5 books, di ba? Alam natin yan. At ng mga propeta. Yung isinulat po ng major and minor prophets na pinatutukuyan ang ipinangakong Mesiyas, ang ipinangakong tagapagligtas. Okay? Sabi niya, natagpuan namin. Yung tinutukoy ni Moses. Sino siya? Siya si Jesus na taga Nazareth. Jesus of Nazareth. Kaya lang, ang naging response ni Natanael, mabuti bang manggagaling mula sa Nazareth? Ano sinagot ni Felipe? Nakipag-argumento ba siya? Ipinagpilitan ba niya? Ang ganda ng response ni Philip sa question na ito ni Natanael.
Halika, tignan mo. Come and see. Okay? Kaibigan po ni Philip si Nathanael, kaya ninais niya na maipakilala ang Panginoon. Tayo po, nung una po tayo naging mananampalataya, ano ba yung mga unang naramdaman o ninais natin? 'Di ba? Nung una tayo naging mananampalataya, siguro almost everybody, nang naranasan mo ang biyaya ng Panginoon, anong ninais mo? Gusto ko ang aking pamilya ay maligtas din. Gusto ko ang aking mga kamag-anak ay maging mananampalataya din ng ating Panginoong Hesus. Isa yan, di ba? Gusto ko yung mga kaibigan ko, yung mga katrabaho ko, yung mga kaklase ko, sana maranasan din nila ang Kristo. Meron ka pang damdamin na sana noong ko pa nakilala ang Panginoon. Sana noon pa ako sumampalataya sa Kanya. Kasi naisip mo, ang haba ng dumaang panahon sa buhay mo na namumuhay ka sa sanlibutan, na namumuhay ka sa kamunduhan. Pero nang maranasan mo ang biyaya ng Panginoong Hesus, ito ang totoong buhay. Ito ang buhay na kasiyasiya. Ito ang buhay na ganap. Hindi buhay na material, kundi ang spiritual na kalagayan mo sa harapan ng Diyos. Okay? Ngayon, nung binanggit ni Felipe kay Nathanael na nakita niya nga ang ipinangakong tagapagligtas na isinulat ni Moises at saka ng mga propeta, meron bang mabuti? Ganun, ano? Ganun ang response ni Nathanael. Kasi po, gaya nga po ng mga nagdaang linggong nabanggit ko, no? Ang kumbaga sa anong reputasyon po ng Nazareth ay hindi po maganda, no? Medyo kumbaga pero po kasi tayong lugar na medyo hindi maganda ang reputasyon, parang you cannot expect the promised Messiah ay manggagaling sa lugar na yun. Yun po yung kaya ganun ang reaction ni Nathanael eh. Aware po siya sa isinulat ni Moises, aware siya sa isinulat ng mga propeta, and yet, nang binalita sa kanya ng kanyang kaibigan na si Philip, yung ipinangakong tagapagligtas, ang Kristo, bakit nanggaling sa Nazareth? Kaya ganun ang kanyang response. Okay? Ngayon, yan naman po talaga ang pinili ng Panginoon di ba? Hindi niya pinili na isilang siya sa loob ng palasyo. Hindi niya pinili na siya anak ng hari at reyna. Hindi niya pinili na sa kanyang pagsilang ay engranding paghahanda at ang mga prominenteng tao ang sasalubong sa kanya. Hindi. Sinilang siya sa pasabsaban, anak siya ng karpintero. Ang unang bumisita sa kanya, mga pastol. Sa kanila po, ang mga pastol, ito po yung mga pinakahamak sa pamilya Actually, usually, ito yung mga pinakabata. Yan yung pinakamababang gampanin sa bahay. Pero, ang Panginoong Hesus po, ninais po niya na ang dadalaw sa kanya, mga pastol. And now, yung kanya pang pangalan, o yung pagkakakilala sa kanya ay taga Nazareth. So, kaya ganun po ang reaksyon ni Philip, ay ni Nathanael, ano bang mabuting manggagaling sa Nazareth? Okay? Pero napakaganda po talaga, sabi ko nga kanina, yung response po ni Philip, come and you will see. Yan. Ganyan po tayo dapat pagka sinishare po natin si Jesus Christ, pag sinishare po natin ang gospel, makaka-experience po tayo ng hinahamak mismo si Jesus Christ. Hinahamak po ang Diyos. Pwede po nating ma-experience yan. Ngayon, ang gagawin mo, makikipagtalo kayo, pagtatanggol mo ba ang Diyos? Hindi mo kailangan gawin yan, kapatid. Hindi po kailangan ng Diyos ang tagapagtanggol. Kaya po ipagtanggol ng Diyos ang kanyang sarili. Kapag po ibinahagi po natin ng Panginoon, hindi po natin kinakailangan na to sound self-righteous. Hindi po natin kinakailangan na ipamukha sa kanila na ikaw makasalanan ka, mapupunta ka sa impyerno kapag hindi ka sumampalataya kay Jesus. Hindi ganun ka-harsh, okay? Somehow, yun yung mensahe. Kasi yun naman talaga mensahe ng Biblia Nilikha ng Diyos ang tao, minahal ng Diyos ang tao nagkasala, mapaparusahan, pero gumawa ang Diyos ng paraan.
ibinigay niya ang kanyang anak upang maging manunubos ang sangkatauhan. Pagka ibinabahagi po natin ang gospel, ibinabahagi po natin si Jesus Christ, meron po tayong responsibilidad. Magiging maingat po tayo. Kasi ang nais lamang po natin, makita nila. Malaman nila ang patungkol kay Jesus Christ. Hindi kinakailangan ipakita mo kung sino ka. Hindi mo kinakailangan ipakita kung ano yung mga naabot mo dahil sa Kanya. Hindi eh. Kaya ganun po kasimple yung response ni Philip kay Nathanael. Come and see. Kaya po pag sinishare po natin ang gospel, huwag po tayong ma-engage sa debate, sa pakikipagtalo. Yung mga kulto po, gustong-gusto nila yan eh. Gustong-gusto po nila ng debate, gusto nila ng argumento. Tayo po hindi. Anong dapat natin gawin? I-share lang natin ang mabuting balita. I-share lang natin si Jesus Christ. And let the Holy Spirit do the rest. Kasi ang sabi ng Panginoon, humayo kayo, ipamalita ninyo ang mabuting balita. Hindi kayo ang tagapagligtas. Mga kapatid, hindi po tayo ang tagapagligtas. Ang Diyos ang tagapagligtas. Leave the outcome to the Holy Spirit. Kung ang taong sinera natin ay sasampalataya or tatanggi sa biyaya ng Diyos. Diba? Ang napakalaking responsibilidad po natin. Kinakailangan po tayong maging maingat. We cannot win people to God or we cannot win people to Jesus Christ kapag yung approach po natin ay magiging mukhang arugante. Hindi na po tayo nagpapaligoy-ligoy dito. Nakikita naman po ninyo sa mga panahon na to ang init ng issue ni Alvin Aragon. He is boldly saying his experience, his faith sa kanyang encounter with Jesus Christ. Totoo naman yung mga sinasabi niya. It's just that hindi siya naging responsable. Hindi siya naging maingat. Kaya anong naging response ng mga tao? Ang pangit ng tingin ng mga tao ngayon sa mga mananampalataya ni Jesus Christ. Kaya lagi yung sinasabi ng ibang tunay na mananampalataya, hindi nila mauunawaan si Alvin. Kasi hindi naman talaga sila totoong mananampalataya. So si Alvin, unknowingly, naging irresponsible talaga siya. He dropped names. Though sa society natin ngayon, when you speak of the truth, especially about Jesus Christ, you will be unpopular. Ekis ka. You will be canceled. Kamumuhian ka. Yan po ang katotohanan sa society natin. And, hindi naman po lingid sa atin nung panahon ng Panginoong Hesus, He was unpopular. Hindi po siya ninais, hindi po siya ginusto ng kanyang mga kababayan. Ipinahayag na po yan sa first chapter ng Book of John. Kaya po tayo, no, we are given the task, the Great Commission, na humayo tayo. Pero sa atin pong paghayo, maging responsable, with love, humility, compassion, kung paano ang atake na ginagawa ng Panginoon. Diba? Kung titignan po natin ang buhay ng Panginoon sa mga susunod na buwan, pag-uusapan natin, makikita natin sino ang ina-approach ni Jesus Christ. Mga makasalanan. Mga taong kinamumuhian, mga taong iniiwasan. Pero nagkaroon sila ng totoong relasyon sa Diyos. No? So tayo po, kinakailangan po natin maging responsable. Maingat po tayo. Okay? Next, 47. Nang malapit na si Nathanael, sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari. Tinanong siya ni Nathanael, paano po ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Sumagot si Nathanael, Rabay, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Yan. Anong ibig sabihin po ng Panginoong Hesus dito na masdan ninyo ang isang tunay na Israelita? Wala siyang anumang pagkukunwari. May explanation po ba ang Bible diyan? Wala po. But, no. Kilala po
ng Panginoong Hesus si Nathanael. Kilala niya ang personality, kilala niya ang character ni Nathanael. Kaya ganun na lang niya i-describe na isang tunay na Israelita. Bakit niya sinabing walang anumang pagkukunwari sa kanya? Kasi po si Jacob, no, yung naging Israel, siya po ay may pagkukunyari, mapaglinlang po. Kaya po dito pinakikita ng Panginoong Hesus, ito dapat ang totoong Israelita, walang pagkukunyari. No? Dahil po ang Panginoong Hesus, He is omniscient, He knows everything. Kahit hindi pa sila nagkikita ni Nathanael, alam niya na yung kanyang karakter. Kaya po tayo, di ba? Alam nating lahat, kilalang kilala po tayo ng Panginoon. Kaya po nating magpanggap sa ating kapwa-tao. Pero hindi natin kayang magpanggap sa harapan ng Diyos. Dahil hanggang kaibuturan ng puso po natin ay alam ng Panginoon. Diba? Sinabi ni David, pati buhok natin bilang ang Panginoon. Wala po siyang hindi nanalaman. Sabi dito ng Panginoong Hesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. So dito po, nang sabihin sa kanya ng Panginoong Hesus, nakita na kita nang nasa ilalim ka ng puno ng igos. Nagbago na po yung statement niya. Diba? After sabihin ng Panginoon ito, ano naging sagot ni Nathanael? Rabbi, kundi pagkilala niya na si Jesus Christ ay guro. Na naging, kayo nga po ang anak ng Diyos. Na naging, kayo po ang hari ng Israel. Nakita niyo po yung transition? Mula ng sino ba, meron bang mabuting manggagaling sa Nazareth? Mula sa pagkaganon na doubtful siya, na naging kinilala niya ang Panginoong Hesus na guro, tapos ngayon, naging anak ng Diyos, lalo pa, naging pagkilala pa niya na si Jesus Christ ang hari ng Israel. Ayan po, mga kapatid, ganyan po ang nagagawa nang nakikilala mo ang Panginoong Hesus. Kung ikaw, meron kang karanasan nung ikaw ay sinisharean ng gospel, nung ikaw ay pinakikilala sa iyo ang Panginoong Hesus, hindi ka masyadong ganun na kumikilala at tumatanggap sa Kanya. Pero nang oras na nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoong Hesus, nang tinanggap mo na siya, sumampalataya ka na sa Kanya bilang iyong Panginoon na tagapagligtas, habang tumatagal na ikaw ay mananampalataya niya, habang tumatagal na ang banal na spirito ay nananahan sa iyo, mas lalo pang tumitindi ang pagkakilala mo sa Panginoon. Mas lalong lumalalim ang pagkakilala mo kung sino si Jesus Christ. Kung paanong si Nathanael na nang umpisa ay meron bang mabuti na manggagaling sa Nazareth, hanggang sa nakilala niya ang Panginoong Hesus na sinasabi sa kanya na alam ko na, nandun ka sa ilalim ng puno ng igos bago ka tawagin. Andun yung amazement niya. Pero meron bang mabuti? To guro? To anak ng Diyos? To hari ng Israel? Tayo rin po ganun din. Nung una, ang pagkaalam lang natin, si Jesus Christ, anak siya ng Diyos, ipinako sa krus, siya yung kinakanta natin na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Nasaan ang pagkakilala natin sa Kanya nun? Dito lang. Pero nung tunay na tayo naging mananampalataya, na nagkaroon na tayo ng tunay na kaunawaan sa Kanyang biyaya, nandito na sa puso yung pagkakilala natin sa Kanya. At mas lumalalim pa yung pagkilala natin kung sino ang Panginoon sa ating buhay. At habang nangyayari na lumalalim pagkaunawa mo kung sino si Jesus Christ, na ipamumuhay mo na yung karapat-dapat na siya ang nakaupo sa trono ng iyong puso. Na siya ang Panginoon mo, siya dapat ang susundin mo. Na kung may mga nangyayaring sirkumstansya sa buhay mo na hindi ka nais-nais, dahil kilala mo siya na siya'y tapat at siya'y mabuti sa lahat ng pagkakataon, andun na lang yung kapanatagan mo dahil nagtitiwala ka na kaya niyang tulungan ka, hindi ka iwanan at hindi ka pabayaan. Diba? Yun yung nagagawa ng pagkakaroon natin ng tunay na pagkakilala sa Panginoon. Tumatagal, lumalalim ng lumalalim. At yan din po yung nais natin sa ibang mga kapatid na sila rin ay lumago
sa kanilang spiritual na pamumuhay, lumalim ang pagkakilala sa Panginoong Hesus. Kaya po dito tayo sa SICC, ang dami po nating aral, ang dalas po nating mag-aral. Hindi po tayo masyadong tutok sa mga programs na masasaya. Kinakailangan po mag-focus talaga tayo sa puro aral. Kasi yan po yung kinakasangkapan ng Diyos na mas lalo po nating makilala ang ating Panginoong Hesus. Yun yung kailangan po natin. Yan ang kailangan ng mga taong sumasampalataya sa Panginoon. Hindi yung kasiyahan lang ng mga tugtugan, fellowships, kainan, katuwaan, hindi. Walang problema kung merong ganyan, pero dapat ang pinakamahalagaan doon yung pagkakaunawa sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi ito po yung gabay natin sa pamumuhay natin sa araw-araw, kung ano yung sinasabi ng kanyang mga salita. Verse 50, sinabi ni Jesus, sumampalataya ka ba dahil sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo. Sinabi sa kanya, pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manik-manaog sa ulunan ng anak ng tao. Alam mo, mabuti na lang itong si Natanael ay nakinig sa kanyang kaibigan. Mabuti na lang, he went and saw. Diba? What if nanatili siya dun sa kanyang prejudice sa mga taga-Nazareth na walang mabuti? Na-miss niya sana ang kanyang encounter sa Messiah. Na-miss niya yung pagkakakilala niya sa ipinangakong tagapagligtas, ang Kristo. Yun yung mabuting nangyari kay Natanael. Sabi ng Panginoon, you will see greater things than this. Masasaksihan, mas marami ka pang masasaksihan ng higit. Ano yung higit? Yung statement ni Jesus Christ na hindi pa sila nagkita pero alam ng Panginoong Hesus na nandun siya sa ilalim ng puno ng igos. At totoo naman, ang mga apostol po, no, lalo na po ang mga apostol, nasaksihan po nilang. Nasaksihan nila ang Panginoong Hesus nang siya'y mamatay sa krus. Nasaksihan nila na siya'y muling nabuhay sa ikatlong araw. Nasaksihan din nila na ang Panginoong Hesus ay umaakyat pabalik sa langit sa kanan ng Ama. Sa harap nila, nakita nila yun. Gayon din nakita rin nila ang mga miracles. Pagpapakita ng Panginoong Hesus ng kanyang kapangyarihan. Nasaksihan po ng mga alagad yun. Kaya itong sinabi ng Panginoong Hesus na, you will see greater things than this. Nasaksihan po ng mga alagad yun. 51, sabi dito, pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manik-manaog sa ulunan ng mga tao. Ito po ay pag-quote po ni Jesus Christ sa isang pangyayari po kay Jacob sa kanyang panaginip. Ano si Jacob? Doon. Ito po ay panaginip ni Jacob. Di ba, si Abraham, anak niya si Isaac, anak ni Isaac si Jacob, at saka yung kakambal niya si Esau. Ito naman si Jacob po, meron po siyang panaginip na nakakita po siya ng hagdan na mula sa lupa paakyat ng langit at manhik-manaog ang mga anghel doon sa hagdan na yon. Ngayon, nasabi ng Panginoong Hesus, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa ulunan ng anak ng tao. Jesus Christ is the ladder. Siya yung hagdan na paraan kung paano tayo makakarating sa langit. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one can come to the Father except through me. Ang Panginoong Hesus siya ay Diyos. Bumaba upang tayo'y abutin, upang tayo'y iligtas, upang tayo'y tubusin. Yan po yung ginawa ng Panginoon. Kaya po, ito mga kapatid, yung mga maling, makaka-encounter po tayo ng mga tao. Sineshare po natin si Jesus Christ. Makaka-encounter po tayo ng mga tao na may mga false impressions. May mga maling pagkilala o pagkakakilala sa Panginoong Hesus. Huwag po nating hayaan na, yan pala paniniwala niya, ayoko na, alis na ako. Hindi. Gawa pa rin po tayo unang-una yung prayer. Pag-pray po natin sila.
Kasi tayo po, nung nakakilala tayo sa Panginoon, nung sumampalataya po tayo sa Panginoon, sa maniwala at kahit sa hindi, may nanalangin para ikaw rin ay magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Tayo, susunod lang po tayo sa nais ng Panginoon. Ang sabi po, ang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan doong kayo tawagin ng Diyos. Ayon sa pamantayan ng tao, ay ilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan, at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong. Pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak at mga mahihina sa sanlibutang ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya ko po ito binanggit dahil it shows na ang Panginoong Hesus po, sabi ko nga kanina, lahat po ay inaanyayahan. Ngayon, kung ikaw, iisipin mo ba na wala naman akong kakayanan para maging lingkod ng Panginoon? Wala akong kakayanan para ako'y maging kagamit-gamit para sa kanyang kaluwalhatian. Tignan po natin mga kapatid, yung mga unang tinawag ng Panginoong Hesus, ano po sila? Mga matatalino ba sila? Mga popular ba sila? Hindi. Mga mangingisda lamang po sila. Si Mateo nga tax collector pa. Ang tax collector po, hate na hate po yan ng kanyang mga kababayan. Dahil itinuturing silang taksil. And yet, sila po ang mga tinawag ng Panginoong Hesus. Kahit naman later on, di ba, binigo nila ang Panginoon. Nung inaaresto na siya doon sa Garden of Gethsemane. Di ba, nagpulasan. Si Judas, binenta siya. Si Pedro, itinatwa siya. Ito, pinakikita lang nito na kahit ikay hamak, tingin mo sa sarili mo, ganyan ka lang. Tandaan mo, ang Panginoon, ginamit niya yung mga mabababa. Ginamit niya yung mga itinuturing na mahihina. Yung mga itinuturing na hangal. Sila ang ginamit ng Panginoon para sa kanyang gawain. Diba? Kaya wag mong sasabihin, ito lang ako. No, wag ganun. Marami na ako naging record ng kasalanan. Kahit marami ka pang record na pagiging kriminal sa Philippine National Police. Kung nais kang gamitin ng Panginoon, hindi mo pwedeng sabihin, Lord, hindi pwede ko, dami kong record Maraming taong galit sa akin kasi ang dami kong nagawa ng kasalanan Hindi. Kaya kanyang gamitin. Hindi ka disqualified dahil may mga kahinaan ka, hindi. God does not call the qualified. He qualifies the called. Pag tinawag ka ng Panginoong Hesus, hindi dahil, tinawag ako maging pastor kasi matalino ako, kasi mahusay ako magsalita. Hindi. Kapag tinawag ka niya sa isang gawain, sa isang ministeryo, meron siyang plano. Hindi kung sino ka, hindi kung ano ka, hindi kung ano yung kaya mo. Mas malamang wala kang kakayanan. Mas malamang kung wala ka lang. Pero siya ang magbibigay sa iyo ng kakayanan. Siya ang mag-i-equip sa iyo upang magawa mo yung dapat mong gawin. Kaya nga nilagay ko po dito, si Abraham. Ano ba si Abraham? Nagsimula ang isang bansa sa kanya. Biruin mo. Si Moses. Si Moses. Uutal-utal. Natatakot siyang humarap sa Paraon kasi hindi naman daw siya mahusay magsalita. Pero ginamit siya ng Panginoon na kaya hanggang sa ngayon niya, kinikilala siya ng mga Israelites Si Gideon, isang hukom na duwag. Nagtatago nga siya Nung sabihin ng anghel, isang magiting na mandirigma, duwag, nagtatago, takot na takot. Pero ginamit ng Panginoon, 300 lang ang kasama niya. Ilang libo. Si David, alam niyo si David, taksil. Ang aagaw ng asawa ng may asawa, tapos yung asawa, ano ginawa? Pinapatay pa. Si Jonas, isang propeta na inutusan na pumunta sa Ninive, saan nagpunta? Sa Tarsis. Papunta doon dapat, pumunta dito.
Suwail. Si Pedro, ang yabang-yabang. Panginoon, hindi po mangyayari sa inyo yan. Ibubuwis ko ang buhay ko para mapaprotektahan ka. Huwag lang mangyari sa mga bagay na yan. Ano nangyari? Nung inaresto si Jesus Christ, natatakot siyang madamay. Kaya sabi niya, hindi ko kilala ang tao na yan. 3 beses. Hanggang sa huli, sumumpa pa siya, hindi ko kilala ang tao na yan. Mamatay man ako. Si Pablo, akala niya nalulugod niya ang Diyos kasi inaaresto niya mga Christians. Akala niya gusto ng Diyos yung ginagawa niya, pinapapatay niya mga sumampalataya sa Panginoong Hesus. Pero later on, nang nagkaroon siya ng tunay na pagkilala kung sino ang Panginoong Hesus, imbis na nanghahanting siya ng mga mananampalataya, nanghahanting siya ngayon ng mga walang relasyon sa Panginoon at pinakikilala si Kristo. Panghuli, ikaw. Alam mo ang mga kahinaan mo, alam mo anong mga flaws mo, alam mo kung ano mga disadvantage mo, pero pwede kang gamitin ng Panginoon sa kanyang gawain. Hindi mo pwedeng sabihin, ay si ganito nagagamit yan kasi he is better than me because she is better. No, hindi. Hindi po. Nagkakatalo lang po yan sa ibinigay ng banal na spirito na magawa mo ang nararapat mong gawin para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus. Pero syempre, hindi magiging posible yan. Hindi magiging posible na mapabilang ka dyan kung wala kang pananampalataya sa Panginoon. Yung pinaka-importante, lagi binabalikan natin. Importante, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Pinaniniwalaan mo na ikay makasalanan, aminin mo. Makasalanan ka, mapapahamak ka. Maparurusahan ka sa impyerno, kailangan mo na magliligtas. Ito'y walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Iniyalay niya ang kanyang sarili upang tubusin ka. Inilibing siya, ngunit hindi siya nanatiling patay. Muli siyang nabuhay sa 3 araw. Dapat ito'y mauna. Hindi pa pwedeng gusto mong mapabilang dyan na tinawag ka kahit hindi ka qualified dahil ang Panginoon ang mag-i-enable sa iyo. No. Kinakailangan unang-una, meron kang pananampalataya sa Panginoon. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Yan po yung pinaka-importante. And the rest will follow according to the perfect and beautiful plan of Jesus Christ sa buhay ng bawat isa sa atin. Tandaan po natin, yung mga tinawag na yan na pinag-uusapan po natin, sila po yung mga ordinaryong tao lang. Parang tayo lang. And yet, thousands of years had passed na pag-uusapan pa rin natin ang kanilang mga buhay. Bakit? Dahil ito po ay sa mabuti at magandang layunin, purpose ng Diyos sa bawat isa sa atin. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, Ama namin, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Sa oras na ito, ang inyong mga salita ay napahayag. Malaya kaming nagkatipon at ibinabalik po namin sa inyong kapurihan sa ngalan ng aming tagapagligtas at ng aming Panginoong Hesus. Amen.